invite na lang si Pastor Rembert, if he wants to share a few things about himself and his family and the church before he gives his message. Pastor Rembert, sige po. Good morning po sa bawat isa. Ako po ay bumabati ng ika-21 anibersaryo sa inyong iglesia. Ang buong iglesia po namin sa Bukawi ay nakikigalak sa inyo. Alam niyo, kinakabahan ako. Isang pribilehiyo sa kagaya ko na makapagsalita sa harapan ninyo. Salamat po sa pagkakataon na binigay ng Panginoon at ng inyong iglesia. Ako po si Pastor Rembert, may isang asawa at 5 anak na lalaki. Yun po. So, nung ako po ay nag-aaral sa Bible School, ang isa sa madalas naming biruan bilang magkakaibigan, pag naririnig namin yung pangalan ni Propeta Jeremiah, ang biruan namin ay si Jeremiah, hindi lang yan isang propeta, isa rin siyang mga awit. At ang isa sa pinasikat niyang kanta ay yung kantang Nanghihinayang. Pero hindi yung si Propeta Jeremiah yun. Biruan nga lang namin nun sa Bible School. Yung kwento ng kantang Nanghihinayang ay kwento ng magkarelasyon na naghiwalay dahil yung isa ay iniwanan ng walang dahilan yung kanyang minamahal at sinaktan niya, hindi siya nagpaalam at nalaman niya na madalas lumuluha yung kanyang minamahal at parang gusto niyang bumalik. Kaya ang awitin niya ay Nanghihinayang. Maring ganon ang mangyari sa mga Kristiyano kung dumating yung panahon na ma-realize nila yung gawain na pinapagawa ng Diyos na pwede nilang gawin nung kaya pa nilang gawin ito at may panahon pa sila para gawin ito. Pwedeng awitin ng mga Kristiyano yun ang hihinayang pag may pinagagawa ang Diyos na hindi nila ginawa at ibinigay ng Diyos yung gawain sa iba. At maring hindi ako sigurado sa darating na pagdating ng Panginoong Jesus kung meron pang memories ang tao, kung merong negative emotion, pero kung may ganon, may mga Kristiyano na manghihinayang dahil hindi nila ginawa yung gawain na pinapagawa ng Panginoon nung pwede pa nilang gawin. At ano nga ba yung gawain na pwede nating gawin ngayon habang nandito tayo? Na hindi na natin pwedeng gawin pag dumating yung bagong langit at bagong lupa o yung pinakahihintay natin at inaasam na pagdating ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo kung ano yon? Yung Great Commission. Pwede lang natin gawin yon habang tayo po ay nandito pa. Habang tayo ay nabubuhay pa. Pero sa darating na iniintay nating pagbabalik ng Panginoong Yesus, sa bagong langit, bagong lupa, hindi na natin pwedeng gawin yun. Ang message po ngayong umaga ay matatagpuan sa Matthew 28, 18-20. Ang tema niya ay Great Commission. Alam ko ho, hindi ito bago sa inyo. Hindi ko na nga alam kung ano pa yung sasabihin ko na hindi nyo narinig. Dahil halos lahat ng mga Kristiyanong nakaugat sa doktrina ng biyaya, alam ito. Ito yung puso. Ito yung gustong gawin. At ang title ng message, Christ is with us. In His omnipresence, kasama natin si Jesus, sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo. Christ is with us in His omnipresence by His Holy Spirit. Samahan niyo po ako at tayo'y yumuko at pumikit, tayo po'y manalangin. Panginoon naming soberano, dakila at banal, isang pribilehiyo sa amin na makadulog at lumapit sa iyo. Sa mga kagaya naming mga makasalanan, mga nilingap lamang ng iyong biyaya. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pribilehiyong binibigay mo sa amin para sambahin ka, paglingkuran ka, at maging bahagi, Panginoon, ng iyong maluwalhating iglesia. Ngayong umagang ito, Panginoon,
Linisin mo kami sa anumang karumihan at kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Panginoon, hinihingi namin ang gabay, patnubay at pagsama mo ngayong umaga. Ibigay ng mabangong samyo ang pag-alaala o ang pag-celebrate ng bawat isa ng 21 anibersaryo. Ang kaluwalhatian ay tanging kay Kristo lamang. Ito yung panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sabi po ng Matthew 28, verse 18 to 20, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I commanded you. Surely, I am with you always to the very end of the age. Napaka-sarap na pangako mula sa Panginoong Jesucristo. I am with you, surely, to the end of the age. Ang libro po ng Gospel ni Matthew ay sinulat primarily sa mga Jew para patunayan na si Jesucristo ang nag-iisang Mesaya na inaantay nila. Ang pangako ng Diyos sa tipan niya kay Abraham, ang pangako ng Diyos sa tipan niya kay David sa Davidic Covenant, na si Kristo ang pinaka-fulfillment neto. Mabasa natin yung libro ng Matthew na ipinapakilala si Kristo bilang isang sanggol na ipapanganak ng isang birhen. Nagmula sa lahi ni Abraham, ni David, at ipapanganak ng isang birhen. Mabasa natin sa panimula ng Matthew kung paanong nung sanggol siya ay hinahabol siya ni Herodes para patayin. Nung siya ay nagbinata, nagministeryo siya, ang kanyang masalimuot na pakikipaglaban sa mga Pariseo at Iskriba, ang kanyang kamatayan sa krus, ang kanyang pagkalibing at ang kanyang muling pagkabuhay. Sa narrative ng Matthew, nakikita natin na pinapunta sila ng Panginoong Hesus sa bundok ng Galilea, at nung makita nila ang Panginoong Hesus doon, marami ang sumamba sa kanila, yung iba ay nag-alinlangan, yung 11. Ang ginamit po sa Grego ay distasen, na hindi ibig sabihin, hindi sila naniniwala na Diyos si Kristo. Ang pag-aalinlangan nila ay bunga ng hindi nila alam paano susunod kay Jesus. Hindi nila alam kung paano gagawin. Hindi nila sigurado o alam kung eto na ba talaga yung Messiah at kung paano nabuhay si Jesus. Pero isang napakagandang encouragement mula sa Panginoong Jesucristo. Salita ng otoridad, ibinigay na sa akin ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. At salita ng pag-utos, therefore, humayo kayo. Gawin niyong alagad ko ang mga bansa, bautismuhan niyo sila, at turuang sumunod sa akin. At ang pinakapanghuli, words of encouragement na sasamahan sila ni Kristo o sasamahan tayo ni Kristo. Ang message po ngayong umaga ay mensahe ng misyon, paghayo, pagdidisipulo, o pagtatayo ng isang iglesia. Bagamat walang malinaw na sinasabi sa Matthew na magtayo kayo ng iglesia, pero doon ho pumupunta ang lahat ng paghayo, pagdidisipulo, pagtuturo, pagbautismo, pumupunta sa isang tutunguhan, pagtatatag ng isang iglesia. Sabi ho ni Mark Dever sa kanyang libro, Understanding the Great Commission, where the gospel goes, church show up. Kung saan daw dinadala ang ebanghelyo, lumalabas o naitatatag ang isang iglesia. At totoo naman po ito. Makikita natin ito sa libro ng Acts kung paanong nagsimula ang Church of Jerusalem nung mag-preach si Pedro. Maraming sumampalataya at naniwala sa Panginoong Jesucristo na itatag ang iglesia ng Jerusalem. 3,000 at araw-araw merong dinadagdag. Mababasa po natin sa Gawa chapter 2. Pagdating ng chapter 5, meron ng church discipline. Ang unang disiplina ng iglesia ay mga unbeliever na sila Ananias at Sapphira.
Pagdating ng chapter 8, nagkaroon ng malawak na persecution, naghiwalay-hiwalay yung mga mananampalataya sa Jerusalem, at pagdating po ng chapter 11, merong mga napunta sa Antioquia. Dating po sa Antioquia, marami yung mga alagad na napunta ron, nangaral ulit sila. At nung nangaral sila, meron na namang mga sumampalataya. At nung nalaman ito ng church ng Jerusalem, ipinadala nila si Bernabe para tignan yung nangyayari sa Antioquia. Alam niyo, nung dumating si Bernabe roon, lalong nadagdagan yung mga kasapi sa Antioquia. Pagkatapos hinanap ni Bernabe si Pablo sa Tarso o si Saulo sa Tarso. At doon ay kinuha niya ito para makatuwang niya. Sa loob ng 1 taon, naitatag ang iglesia sa Antioquia. Sumunod naman po sa chapter 18 ng Gawa, nagpunta si Pablo sa Corinto. Nakilala niya si Crispo na isa sa pinuno ng mga sinagoga roon. At doon siya nagumpisang nangaral, naitatag ang iglesia ng Corinto. Sa chapter 19 naman po, nangaral si Pablo sa Efeso. At dumating ang panahon sa chapter 20, meron ng mga elders ang iglesia ng Efeso. So yung pangangaral, yung pagmimisyon, yung pagtuturo sa mga tao ay bumabagsak at napupunta sa pagtatayo ng isang iglesia. Sa tingin niyo po ba nagawa ito ng mga alagad dahil magagaling sila? Dahil malalalim yung theology nila? Nagawa ba nila ito dahil sa kanilang sariling kakayahan? Hindi po. Nagawa nila ito dahil sinamahan sila ng ating Panginoong Jesus. Yun yung message nating umaga. Christ is with us in His omnipresence by the power of His Holy Spirit. Meron lamang akong 3 puntos dahil malapit na kumain. Kasama natin si Jesus, therefore, kasama natin yung nagmamay-ari ng otoridad o kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kasama natin si Jesus, therefore, kasama natin yung nag-uutos sa atin na dapat sumunod, humayo, magdisipulo, magbautismo at magturo. Iba ho kasi nung panahon nila yung bautismo, pag naging member ka, pag nag-profess ka ng faith, baptism ka agad, iba kasi yung sitwasyon natin ngayon. Alam ko naman po na ituro na yan sa inyo. Sa pangatlo po, kasama natin si Jesus, therefore sigurado ang tagumpay. The victory is sure. Hindi mabibigo ang Great Commission. Hindi mabibigo ang paghayo. Hindi mabibigo ang mga ginagawa nating pagpapagal para sa Panginoong Jesus. Yun yung pangatlong puntos. Tignan natin yung unang puntos. Kasama natin si Jesus, kasama natin ang nagmamay-ari ng otoridad at kapangyarihan. Sabi ni Jesus, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Pagpamanin niyo po, baka malakas yung boses ko. Isang kahangahangang kwento, ang kwento ni Matthew. Yung Gospel of Matthew ay isang kahangahangang kwento. Isang baby sa simula, isang baby na mahina, isang baby na pinagtatangkaang patayin ni Herodes, Jesus the infant. Pagdating sa dulo, sa 28, Jesus the Lord of all. May-ari ng lahat ng otoridad at kapangyarihan. Isang kahangahangang kwento. Hindi ako sigurado kung kailan nangyari yung narrative na ito sa 40 days ng Panginoong Jesucristo. Pero makikita natin na sumunod nga sila at pagdating doon may mga nag-aalinlangan. Sa verse 18, pinahayag ni Jesus yung kanyang authority sa langit at sa lupa. Sinasabi niya sa bawat disipulo na yung otoridad at kapangyarihan sa akin. Sinasabi niya na yung nakasama niyong rabbi o guro, yun yung may-ari ng otoridad at kapangyarihan. Ibinigay na sa kanya ng Ama. Sinasabi niya sa mga disipulo, natapos na yung kanyang pagpapakababa. Natapos na yung humiliation ni Kristo. Nagwakas na ang panahon ng kanyang pagpapakababa. Natapos niya na ang pinagagawa ng kanyang Ama para iligtas ang mga tao niya. At
Dahil dito, binigay sa kanya ang lahat ng otoridad. Bago naman naging sanggol si Kristo, siya yung ikalawang persona ng Trinidad. Nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan at otoridad. Pero dito ibinigay sa kanya ng Ama ang mediatorial lordship. Yung pagiging Diyos at tagapamagitan sa taong makasalanan at sa Diyos na banal. Yan yung tinatawag na Carmen Christi o Hymn of Christ. Matatagpuan sa Filipos chapter 2 verse 9 to 11. Yung sinasabi na kaya nga siya naman ay lubusang itinaas ng Diyos, binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ito ay upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod. Ito ay upang ipapahayag ng bawat dila na si Jesucristo ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Pero bakit kailangan sabihin ito ni Kristo sa mga alagad? Bakit kailangan ulitin ito ni Kristo ngayong umaga sa pamamagitan ng kanyang Biblia, ng kanyang salita? Para ipakita ang kanyang otoridad at karapatan para utusan ang bawat isa. Para ipakita at sabihin ng kanyang karapatan na utusan ang bawat isa. Para ipaalala rin po na kailangan nating magpasakop dito sa utos na ito. Kailangan nating sumunod sa utos na ito. Para din po i-encourage sila kasi may mga nag-aalinlangan. May mga doubters. Makikita natin, ang mga kasama ni Kristo ay hindi mga super apostol. Mga ordinaryong tao, ordinaryong mangingisda, mga tao na may kinakatakutan, may mga tao na may kahinaan, may mga tao na nahihiya rin. Ganito yung mga kasama ng Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi niya yon para magbigay ng encouragement. Sapagkat alam ni Jesus na hindi madali ang gawain. Ang gawain ng Great Commission ay hindi madali, hindi simple. Dito sa Great Commission, madaming discouragement at distraction. Maraming hadlang at alalahanin. Pero sinabi ho ni Kristo yon. Sinabi niya, nasa akin na ang otoridad at kapangyarihan sa langit at sa lupa. Anumang distraction, anumang kaguluhan, anumang pag-aalinlangan, go. Hayo. Ang ibig niya sabihin nung sinabi niya yon. Ano ang ibig sabihin niya? Sinasabi lang po ni Kristo, nasa kanya ang kapangyarihan sa pagliligtas. Nasa kanya ang kapangyarihan sa buhay at sa kamatayan. Kung hahayo ka, malalagay ka sa panganib na kay Kristo ang otoridad sa buhay at kamatayan. Sinasabi niya na nasa kanya ang pagsagot sa bawat panalangin ng mga tao na nagnanais makibahagi sa Great Commission. Sinasabi ni Kristo na siya ang nagbibigay ng oportunidad, siya ang nagbubukas ng pinto. Kaya kung nananalangin tayo sa Panginoon, na gamitin niya tayo, magbubukas siya lagi ng pinto kung kanyang kalooban. Pero dapat, mga kapatid, papasok tayo sa pinto na to. Gaganapin natin ito. At nasa kay Kristo rin ang otoridad para baguhin yung mga sirkumstansya natin sa buhay. Na kay Kristo rin po yung pagbubukas ng puso at isip ng tao. At kasama ho natin siya. Hindi lang niya sinabi na nasa akin na ang otoridad at kapangyarihan, sinabi rin niya kasama niyo ako. At dahil kasama natin si Kristo, isa hong karangalan na makibahagi sa Great Commission. Isang karangalan yung hahayo, mag-ibanghelyo, at mananalangin sa Panginoon na magbigay ng probidensya ang Panginoon na magkaroon ng isang iglesia sa isang lugar. Karangalan po yun. Huwag natin itong tignang obligasyon lang. Huwag natin itong tignan sakripisyo lang. Baka minsan kasi ang naiisip lang natin, sakripisyo ito eh. Pero may sakripisyo. Pero tignan natin karangalan. Kung ganito natin titignan, magagalak po tayo.
Nagagalak tayong sumunod. At sa patuyong encouragement ng Panginoong Jesucristo, para mas marami pang mga Reformed Baptist ang maitayo sa Pilipinas o kahit dito sa ating karatig na lugar. Alam nyo, nung nabuksan ako sa pananampalataya ng doktrina ng biyaya, may pumasok, naghahanap ako ng mga church. Sabi ko, wala yata sa Bulacan. Parang heresy yung natutunan ko. Wala akong mahanap. Hindi pa kasi ako sa pag-google noon, hindi ako pamilyar, at parang hindi doon niloloob ng Panginoon. Minsan, meron akong kasamang missionary sa Southern Baptist, nagkakwentuhan kami, at sabi niya, Pastor, merong nagmi-mission dyan, foreigner, sa Santa Maria. Alam niyo, nagala ako, sabi ko, meron palang. At nung nalaman ko yun, nag-message ako, nung Sunday na yun, umattend ako sa kanila. And it was very shocking, alam niyo po ba? Kasi hindi ako sanay nung ganong awitan. Yung simple lang. Pero nakita ko yung dinadala yung mensahe, nakita ko kung paano kaayos yung worship. Sabi ko, ito yun, Panginoon, meron pala. Meron pala sa Bulacan. At nagpatuloy po yun. Lagi akong unti-unti kong inaaral kung gaano dapat yung tamang pagsamba. Tayo, mga kapatid, na kay Kristo ang authority at kapangyarihan. Dapat tayong sumunod sa Kanya. Ito ho yung ating ikalawang puntos. Kasama natin si Jesus. Therefore, dapat tayong sumunod sa utos niya. Humayo, magdisipulo, magbautismo. Sa 19, sabi niya, kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko. Makikita natin yung apat na verb o pandiwa, pero isa lang yung pinaka-main verb, magdisipulo. Yung tatlo ay supportive lang para pupunta sa isang gawain pagdidisipulo. Titignan natin isa-isa. Go therefore. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ibinigay na sa akin ang otoridad at kapangyarihan. Go therefore. Hindi lang nasa Valenzuela yung authority at kapangyarihan ni Kristo, nasa mga katabing bayan din. Go therefore. Ibig sabihin, gumagalaw, nagmo-move, hindi naka-stay. Active, hindi inactive. Yung go therefore ho, para sa mga masisipag. Hindi ho yung go therefore ay hindi para sa mga tamad. Para lang ho po sa mga masisipag. Nung ako'y nasa Bible school, may professor kami. Sabi niya, lahat ng tao ay pwedeng gamitin ng Panginoong Jesus. Sabi ko, Pastor, paano po yung tamad? Sabi niya, accepted yun. Yung go therefore po ay para sa mga masisipag na gustong magpagamit sa Panginoong Jesucristo, para sa mga Kristiyano na bumubuka ang bibig para ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. At yung go therefore ay iniutos sa mga disipulo at inuutos sa lahat ng mga Kristiyano. Hindi lang ho ito sa simbahan, hindi lang sa bahay, dapat ito ay lifestyle. Yung go therefore ay lifestyle. Sa trabaho, sa negosyo, sa eskwelahan, dapat lifestyle natin yun. Pag may opportunity na binuksan ang pinto para ipangaral ang ebanghelyo, pag meron isang tahanan nagbukas, isang probidensya para makapagsimula ng gawain, katrabaho mo man yan, kaibigan mo man yan, kaeskwela mo man yan, kahit kaaway mo pa yan. Basta binigyan ng oportunidad para mag-go therefore. At alam ko yung mga tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo ay masisipag. Pinalaya na sila sa katamaran. Kaya
kasama si go therefore, yung mga tinubos ni Kristo, mga masisipag. Make disciple. Hindi sinabi na patanggapin, i-lead sa sinner's prayers, tapos ililista na, save. Actually, gawain ko po yung dati. Sabi ng Panginoong Jesucristo, gumawa ng alagad ni Jesus. Bagamat spiritually, hindi tayo ang gumagawa noon, ang Panginoong Jesucristo ang nagko-convert sa pamamagitan at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tayo lang yung ginagamit na vessel para sa Ebanghelyo. Tayo yung nagiging guide. Make disciple. Ano ba yung mga disipulo? Ano yung katangian ng disciples? Mga disciples po, mga totoong mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, mga born again sa lahat ng aspeto ng buhay, hindi lang born again pag Sunday, born again Monday to Saturday, born again sa pamilya, born again sa trabaho, at born again sa mga taong nagagalit sa Kanya, born again sa mga taong kinamumuhian siya dahil sa Kanyang paniniwala at pananampalataya. Yun yung mga disciples, mga martir. Martir para sa Panginoong Jesucristo. Sumunod, learner ni Christ. Nag-aaral, nagpapaaral, nagpapaturo, nagpapadisipulo. Yun yung mga disciple. Hindi sila mas magaling doon sa Bible. Nagpapasakop sa Biblia. Gusto nila na sila ay inaaralan ng mga kapwa nila mananampalataya din na tapat sa salita ng Diyos. Ang disciple din po, priority si Kristo. Ang disciple ay laging may oras sa Panginoong Jesucristo. At si Kristo talaga ang may-ari ng oras niya. Hindi secondary si Kristo, hindi second choice si Kristo. Si Kristo ang may-ari ng oras niya. May oras palagi sa Panginoong Jesucristo. Ito yung mga gagawin natin. Ito yung mga huhubugin natin na mga manggagawa. Go therefore, make disciple, baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Makikita natin na Trinitarian po pala ang Panginoong Jesucristo. Bautismuhan sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Bakit kailangan bautismuhan sa tatlong persona? Una po, dahil ang kaligtasan ng tao ay trabaho o gawa ng persona ng Trinidad. Ang bawat isa ay may gampaning ginagampanan sa pagliligtas sa tao. Ang Ama ho ang humipili para iligtas. O sabihin na natin, nagpurpose, nagplano ng kaligtasan ng isang tao. At si Kristo, yung ikalawang persona, ang nagligtas sa kanila sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao. Sa kanyang pagkakatawang tao. Sa kanyang pagsunod sa buong kautusan. Sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay. Naligtas yung mga taong mananampalataya. Pangatlo po, ang banal na Espiritu Santo. Siya ang nagbubukas ng mata, ng puso, ng isip. Kaya kailangang bautismuhan. Saka ito yung tamang turo, orthodox. Sa kautos ni Jesus, kaya kailangan bautismuhan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, go therefore, make disciple, baptize them. At turo ang sumunod. Alam niyo ho, ang resulta nung ganoon sa isang lugar, may tatatag ang isang iglesia na tapat na ipinapangaral ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kung tayo'y hahayo, kung tayo'y magdidisipulo, magbabautismo, papangaral yung mga tinuro ng Panginoong Jesucristo, may tatatag ang isang iglesia ang ipinapangaral ang ebanghelyo ng tapat. May tatatag ang isang iglesia na may tamang pag-administrasyon ng mga sakramento. May tatatag ang isang iglesia na mayroong disiplina.
Bakit kailangan natin itong gawin, mga kapatid? Kasi maraming mga lugar na walang o kokonti lang yung mga iglesyang tapat sa Ebanghelyo. Tignan nyo ho ito, mga kapatid, figure out nyo, kunyari, nagbibigay ako ng isang ilustrasyon. Kunyari ho, meron kayong mahal sa buhay, o mga kapatid, mga kamag-anak na nasa isang lugar, 2 o 3 bayan ng layo, at bibigyan kayo ng Diyos ng spiritual lens para makita nyo yung spiritual nilang buhay. At makikita nyo, payat na payat sila, gutom na gutom spiritually, bagamat meron silang simbahang inaatenan, pero, ilustrasyon lang ho ito ha. Pero makikita nyo sa spiritual lens na ibibigay sa inyo, payat sila. Walang alam sa tamang doktrina. Nakikita nyo kung ano yung nangyayari sa kanila, kawawa sila. Minamanipula lang sila, nililin lang, pinapatalon, pinapataas ang kamay, inaabuso ang emosyon. Para silang mga tupang walang pastol. Anong gagawin nyo, mga kapatid? Ganito ho ang larawan ng marami na kapatid din natin sa mga pananampalataya na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ganito ho ang larawan ng mga buhay na Kristiyano, pero nandun sila sa isang iglesyang patay kagaya ng Church ng Sardis. Ano ang gagawin nyo? Meron tayong mga mahal sa buhay, tayo andito, malusog, masigla, sagana sa mga tamang katuruan galing sa Biblia, pero yung mga mahal natin sa buhay, nandun sa isang lugar na pwede naman nating puntahan, andun sila, at yung tinuturo sa kanila ay hindi nakakapagpalusog sa kanila spiritually, emosyon lang ginagamit para mapasunod lang sila. Anong gagawin natin, mga kapatid? At ganito rin ho ang nakita ng Panginoong Jesucristo sa Marcos 6:34. Sabi niya, pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol, kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nakita ni Kristo yung mga Israelita nung panahon niya na walang mga pastol. Kawawa. Wala bang simbahan noon ng mga Israelita? Wala ba silang relihiyon? Wala ba silang pananampalataya? Hindi po. Nasa Judaism sila nung panahon. May sinagoga sila. Kaya nga si Crispo na miyembro ng sinagoga sa Corinto, naabot ng Apostol Pablo, nakapagtayo ng iglesia sa Corinto. May mga kamag-anak tayo, mga kapatid tayo, nasa isang iglesia, nasa isang simbahan, na hindi naman pinapangaral ang tapat na salita ng Panginoon. Kaya ang utos ng Panginoon, go therefore. Humayo kayo. Bautismuhan nyo sila, turuan, disipulhin. Bakit? Dahil kasama po natin si Jesus. Sa pangatlong gawain, pangatlong puntos, kasama natin si Jesus, sigurado ang tagumpay ng gawain. Kasama natin si Jesus, sigurado ang tagumpay ng gawain. Ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. I am with you always to the very end of the age. Ako po ay may 5 anak. 5 lalaki. Yung panganay ay may autism. Yung 4 ay mga normal. At sa aming mag-asawa, mahal na mahal namin sila. Pwede namin sabihin na, anak, pag andito kayo, kaya namin kayong ingatan at protektahan sa abot ng aming makakaya. Pero hindi namin pwedeng sabihin sa kanila na kahit saan kayo magpunta, kasama nyo kami. Lagi namin kayong iingatan, lagi namin kayong poprotektahan. Hindi po. Pero iba ang Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, hanggang sa katapusan ng mundo, kasama ninyo ako. Kasama sa atin ang Panginoong Jesucristo hanggang katapusan ng buhay natin. Sasama ang Panginoong Jesucristo
kung sa ating paghayo, makaranas tayo ng mabibigat na problema at pagsubok, sasama ang Panginoong Jesucristo. Kaya sigurado ho ang tagumpay ng Great Commission ng Panginoong Jesucristo. May isang pananaw sa eskatolohiya na kung pag-aaralan logical, ibinigay daw ng Panginoong Jesucristo ang Great Commission at sila ay pinapahayo. At sa kalagitnaan ng kanilang paghayo, sasama ang tao, maghahari ang Antikristo at ang pag-asa na lang ay back out rapture. Pero hindi ako naniniwala ron. Ang sigurado ko, magtatagumpay ang Great Commission. Kahit magdusa, kahit maghirap, magtatagumpay ang banal na komisyon ng Panginoon. At pagbalik niya, yung mga Kristiyano na nakasama sa Great Commission na abutan niya. Para silang mga sundalo na nagagalak at nagpupugay dahil nagtagumpay ang utos ng Panginoon. Hindi lang ito nagtagumpay dahil sa kanila, higit sa lahat dahil sinamahan sila ng Panginoong Jesucristo. Kaya sigurado ang tagumpay dahil pinangako ng Panginoon. Sasama siya sa atin para magbukas ng mga pintuan. Pintuan ng panibagong iglesia. Pintuan ng panibagong babahagyan ng Ebanghelyo. Magbubukas siya ng mga garahe para panimulan ulit ng isang iglesia. Magbubukas siya ng mga lugar kung saan maitataas ang kanyang pangalan. Magbubukas din po siya ng mga tao, mga puso ng tao, para makatuwang sa gawain ng Panginoon. Bukod doon, sigurado ang katagumpayan dahil andun siya para magprotekta. Andun siya para baguhin yung mga sirkumstansya na naabutan natin, na haharapin natin. Kaya nga po, mga kapatid, sabi niya sa mga alagad, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng mundo. Galilea, Jerusalem, sila. At ganoon din po yung sinasabi sa atin. Kung ating babasahin ito at titignan natin ng may ng may aplikasyon sa ating buhay, sasamahan niya tayo kahit sa may kawayan, ubando, kahit saang parte ng mundo. Sasamahan niya tayo para bigyan ng kaalaman at karunungan. Sasamahan niya tayo para patatagin at palakasin. Sasamahan niya tayo para ipadama ang kanyang pag-ibig, ang kanyang nag-uumapaw na biyaya sa bawat isa sa atin. Kung ganon, kailangan ang Great Commission ay sundin. Kailangan. Alam niyo ho, sa mga Kristiyano na malalim sa doktrina ng biyaya, ito yung pinakamasarap na gawain, Great Commission. At ang church po ay may role. Ang bawat isa may role. Ang tanong, ano ang gampanin mo sa banal na komisyon ng Panginoon, sa dakilang komisyon ng Panginoon? Ikaw ba ay teacher? Ikaw ba ay Sunday school teacher? Ikaw ba ay masigasig na taga-kasama? Taga-panalangin? Ikaw ba ay encourager? Ikaw ba ay may pinansyal na kapasidad para suportahan yung mga tao na gagamitin ng Panginoon at magpapagamit sa Panginoon? May isa hong pamosong sinabi si William Carey nung siya ay magmimisyon bago pumuntang India. Sabi niya, I will go down into the pit if you will hold the ropes. Ito ay salita ni William Carey sa kanyang kaibigan na si Andrew Fuller bago siya pumunta ng India. At alam niyo ho, ginanap ito ni Andrew Fuller. Nung sinabi ni William Carey, bababa ako sa hukay kung hahawakan mo ang mga lubid, hinawakan ni Andrew Fuller ang mga lubid sa pamamagitan ng paglilingkod bilang Pangulo ng Baptist Mission Society hanggang 1814. Kaya ang ginawa ni Fuller ay umikot siya sa mga British Isles para ipangaral yung Ebanghelyo
At yung Great Commission nang sa ganon, makalikom ng pondo. Kaya ho yung mga missionary, nung panahon na yon ay hindi kakaba-kaba. Meron silang matatag na damdamin sa pangaral ng Ebanghelyo, hindi nag-aalala para sa pangangailangang pantahanan. Dahil alam nila si Andrew Fuller ang bahala sa pangangailangan ng nilang pantahan. Sa atin ho, may role tayo. Tayo ba yung hahayo o tayo yung susuporta sa maghahayo? May dalawang tao po ang church. Yung aalis para ipulpil yung Great Commission, local or international. Kung meron kang conviction sa puso mo, kapatid, ikaw yun. Humayo ka. Kahit ang ibig sabihin nito, aalis ako sa pinakamamahal kong iglesia. Kahit ang sabihin nito, mapupunta ako sa isang lugar na bagong pakikisama na naman. Kahit ang ibig sabihin nito, magkakaroon ako ng mga bagong kaibigan. Kahit ang ibig sabihin nito, maalis ako sa comfort zone ko. Kung ikaw ang binibigyan ng conviction ng Panginoon para ganapin yung Great Commission, kailangan mong umalis. Kailangan mong humayo. Yung isa naman, yung magsusuporta sa alis. Kung ikaw ay yun yung role na gagampanan, maganda ka. Hindi lang naman financially ang support, prayer, encouragement, lahat. Lahat ng pwedeng isupport para yung humahayo, yung ginagamit ng Panginoon sa paghayo ay manatiling matatag at tapat sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga po mga kapatid, sa ating application, actually puro application. Minsan, sobra tayo sa theology, kulang tayo sa conviction. Kung hindi tayo tutugon sa Great Commission ng Panginoon, makadarating ang panahon ng awitin nating himno ay nanghihinayang. At kung tutugon naman tayo sa Great Commission ng Panginoon, maraming maliligtas na kaluluwa. Maraming mga tao na nasa iglesia na hindi nakakaranas nung mga tamang katuruan ang maaalagaan. Mga kapatid natin na tinubos din ng Panginoong Jesucristo ng kanyang dugo. Kung tayo ay tutugon, isang pagpapala iyon na makabahagi sa gawain ng Panginoong Jesucristo. Hindi ho mabibigo ang Great Commission. May isang kwento sa libro ni Esther. Anong panahon po na pinapersecute ang mga Israelita. Sabi ng tiyuhin niya, kung hindi ka tutulong, hindi ka gaganap sa tungkulin mo, ililigtas pa rin ng Diyos ang Israel. Yun nga lang, inilagay ka dyan ng Panginoon para ganapin yung tungkulin na yan. Ganon din po sa atin. Kung hindi tayo gaganap sa tungkulin na yan, tutuloy pa rin ng Panginoon yung pagliligtas at pagtatayo ng kanyang iglesia sa iba't ibang lugar. Subalit, nawawala yung pagkakataon natin para tayo yung magamit ng Panginoon. Nawa ang salita ng Diyos ay naging pagpapala at biyaya sa bawat isa. Patawarin niyo po ako kung may mga salita ako na hindi nagpit sa damdamin niyo, pero alam ko naman ang isang Kristiyano ay may mababang loob at pagmamahal sa gawain ng Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming banal, dakila at makapangyarihan. Tunay nga na ikaw ang may-ari ng otoridad at kapangyarihan. Patuloy mong isiksik sa puso namin ang banal at dakilang utos mo, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, nabigyan kami ng puso. Humayo, mangaral, at ibahagi ang salita mo. Nawa, Panginoon, ikaw ang magpala sa bawat isa. Sa ika-21 kaarawan ng iglesyang ito, tunay nga na sinamahan mo sila, iningatan mo sila, at pinagpala mo sila. Salamat po. Napakabuti mo at mabiyaya. Muli, luwalhatiin ka at dakilain sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Amen.